Amen? Great is God, the creator of heaven and earth. And we are so blessed and so privileged to have here. We have here in. We have him here in our midst. Father God in heaven, in your Son's name, Jesus, we come humbly before you, declaring your majesty, declaring your goodness and your tender mercy, how great you are. Nothing can compare with you. You alone are God. We are so humbled, my Lord, to stay, to be in your presence. Because we know that we are all unworthy, that we are not deserving. But thank God for your grace and mercy. We can boldly come before you. In the name of Jesus. Panginoon, hayamang batiin ka namin ng isang, although you are in eternity, alalahanin namin ang iyong naging kaarawan dito po sa lupa. We thank you, my Lord, because from eternity, you visited us and lived among us. Salamat po ng maraming. Dalangin ko nga po, Diyos, sa mga taong narinito ngayon. Ibuin mo sila. Alisin mo kung ano man yung mga pagod, mga alalahanin, mga takot sa kanilang puso. Marami ang nagugulmihanan, hindi alam kung anong po pwedeng mangyari, but we know that you hold the future, our future. So Father Lord God, just be glorified in our midst. As we study your word, we pray for the anointing of the blessed Holy Spirit to be upon us all, that we may be able to comprehend your message, that we may all be able to understand your message. Salamat po ng maraming. And in Jesus' name we all pray. And everybody say amen. And amen. Amen. Hallelujah. Bless the name of the Lord our God. Glory to God in the highest. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord. Sige, you may not be seated, please, in the presence of our God, our King. Hintayin lang po natin na makababa ng stage ang ating worship team. Merry Christmas po sa inyong lahat. I just said Merry Christmas po sa ating lahat. Pakibati mo ang katabi, Merry Christmas. Sige, manap ka ng mababati mo, sabihin mo sa kanya, Merry Christmas. Well, to start, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na hindi talaga December, and especially hindi po December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon. But don't you worry, sapagkat kailangan naman talaga nating alalahanin ang kanyang naging kapanganakan. Hindi naman mahalaga talaga yung date o yung kailan. Pero bakit siya na ipanganak? Ano po? Actually, sa panahon natin ngayon, sa buong mundo, marami po yung nagsa-celebrate ng Christmas season. Maraming tradisyon actually yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. For example po sa Japan, I just learned sa Japan. Sa Japan po, alam naman natin kung anong paborito nilang kainin di ba? Pero alam niyo po ba na pag-araw ng Pasko, ang paboritong kainin ng mga Hapon ay ang paborito ko pong fried chicken, ang KFC. Sa totoo lang po, hindi ako nag-a-advertise, ako nga po'y nagulat din, pero ilang buwan pa bago sumapit ang December, talagang nakapila na yung nag-o-order ng KFC. At milyon-milyong mga Hapon, ang ika nga ay kumakain ng KFC o Kentucky Fried Chicken bilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yun ang kanilang tradisyon.
at sa bandang Germany or Austria, nakita ko din na isa sa tradisyon nila ay yung nagsasamang naglalakad sa kalsada, si Santa Claus at saka si Krampus. Si Krampus po ay isang wicked spirit, isang devilish spirit kasama ni Santa Claus. At habang naglalakad, pag may nakitang batang mabait, si Santa Claus nagbibigay ng regalo. Pag may nakita ng batang pasaway, si Krampus naman ang nagpaparusa sa kanila. Okay, so iba't iba yung tradition. At dito naman sa Pilipinas, alam po natin yung tradisyon na. Yung mga naglalakihang parol. Actually, may pa-contest pa dyan eh. Tuwing umaga, ako po'y naglalakad ngayon dito sa plaza. At napansin ko, nung pagsapit ng December 16, madaling araw pa lang, ang dami po rin naglalako ng puto bumbong. Mga bibingka, hinahanap ko nga si Sister Love eh. Baka ako may pwesto na rin doon. Okay? So yun ang mga tradisyon, yung mga pangangaroling tradisyon. Pero gusto ko po sanang sabihin sa inyo na ang tradisyon ng isang Kristiyano, kabilang kat ako, ay talagang i-celebrate lagi ang Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yun ang ating tradisyon. Of course, tradisyon ng mga Pilipino at sa ibang bansa, yung pagkakaroon ng Christmas party. Hindi naman masama yun eh. Basta ang laging focus dapat ay walang iba kung hindi si Jesus. Napansin niyo siguro kanina pa, sa pagpapaawit ng ating mga worship leaders, ay laging nababanggit yung John 3:16. Amen po ba? Ngayon, sa araw po na ito, ang text natin ay mula po sa pinakasikat na verse sa buong Bible, na tinatawag din pong golden text of the Bible, ang John 3:16. Ito rin yung pinakakabisado na verse sa Bible. Kanina natanong ni Sister White, sino rito nakamemorize ng John 3:16? Pakita sa kamay. John 3:16. Ako, very elementary po yan. Dapat alam po natin yan. Ito rin po yung pinakakabisado na verse sa buong Bible, kaya dapat memorize natin. Actually, pati mga hindi nagsisimba, kaya po nilang i-recite. At kabisado po nila na nabibigkas ang verse na John 3:16. Ngayon, bagamat ang pagbigkas at pagmemorya ng John 3:16 ay makakabuti, hindi ka nito may liligtas. Gusto ko maging malinaw yan ha. Kailangan mo pa rin panampalatayanan ng buong puso ang sinasabi sa verse nito upang ika ay maligtas. Maligtas po saan? Sa COVID, hindi lang COVID. Cancer, hindi lang cancer. Sa kahirapan, hindi lang sa kahirapan. May ligtas ang kaluluwa mo sa tiyak na kapahamakan para hindi ka pumunta sa impyerno. At kung iniisip mo na ang John 3:16 ay hindi angkop na verse o teksto ngayong Pasko o Christmas, well, mali ka. Ang Christmas ay gift-giving time. Amen po ba? Now you see, ibinigay po ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak sa atin noong Christmas. He gave His one and only Son. Ang title po ng ating pag-aaralan for today na napakasimple lang po ay pinamagatan kong ang pag-ibig at ang Pasko. Mahalaga ang pag-ibig ngayong Kapaskuhan. Kaya tuwing araw ng Pasko, sa totoo lamang po, maraming magkaaway, nagbabati. Maraming may utang, nagbabayad. Sana all, sabi ni Andrew. Nabasahin po natin ang ating text mula po sa aklat ng 1, chapter 3, verse 16. Pakinggan niyo pong mabuti. Kanina niyo pa nakikita ito, sa Tagalog naman ngayon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakikinig ba kayo? So ang Diyos pa magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Now sa araw na ito, pag-aaralan natin ang ilang mahalagang bagay mula po sa ating teksto na John 3:16. Ang una po natin matututunan mula sa verse na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin nga po natin, ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Okay. Nakasulat sa 1:3:16a, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos.
Pag-usapan natin sandali ang pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos ay dahil siya mismo, ang Diyos mismo ay pag-ibig. Basahin po natin yung nakasulat sa aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 7 hanggang sa verse 10. Makinig kayo mabuti. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sandali lamang. E paano kaya yung hindi umiibig sa kanyang kapwa? Kanino kaya siyang anak? Pagpatuloy natin ang pagbabasa. Sa verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Pakinggan nito, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga po natin na ang Diyos ay pag-ibig. Sa verses 9 and 10, pakinggan niyo mabuti, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Glory to God. Nare-realize mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon? Na minsan ikaw mismo hindi mo minamahal ang sarili mo at pinababayaan mo. Na yung mga tao nakapaligid sa iyo, hindi ka pansinin. Pero ang Diyos, kahit na patuloy tayo nagkakamali sa Kanya, minamahal niya pa rin tayo. Ngayon pa lamang, dinadalangin ko sa banal na Espiritu ng Diyos na buhay na mangusap siya sa iyo. Hipuin niya ang puso mo, maging ang kaluluwa mo, at ma-realize mo, mapagtanton mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Ang ikalawa, nating matututunan mula sa ating teksto ay ang layon o pinatutungkulan o yung object ng pag-ibig ng Diyos. Sino ang object ng pag-ibig ng Diyos? Again, pasandahan natin muli yung 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So ang object ng pag-ibig ng Diyos ay ikaw, ako, ang katabi mo, tayong lahat. Ang ibig sabihin, iniibig ka ng Diyos, iniibig ako ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos. Maaaring mayaman ka, o maaaring mahirap. Maaaring nakapagtapos ka, o hindi. Maaaring bata ka, o matanda na. Maaaring maitim ka, o maputi. Maaaring mataba ka, o payat. Maaaring matangkad ka, o maliit. Pero hindi po ito mahalaga dahil iniibig ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, iniibig ka ng Diyos. Kapatid kaibigan, hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo mga pagkakamali sa iyong nakaraan. Hindi mahalaga kung ano ang iyong buhay. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong sarili, mahal ako ng Diyos. Nais ko sa sandaling ito, damahin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. I-feel mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi ang ibig sabihin, kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Ikaw ang object ng kanyang pag-ibig. Inibig ka ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Do you understand that? Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay throughout all eternity. Basahin po natin ang mismong sinabi ng Diyos sa aklat po ng Jeremias chapter 31 verse 3b. Pakinggan niyo mabuti ha. Inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Can you measure that? Masusukat ba natin ang pag-ibig na walang hanggan? Maraming nagpapakasal na ikangay sumusumpa na anuman ang mangyari, anuman ang mga pagsubok na pagdaraanan,
Walang hiwalayan. Forever tayo. Ilan na sa inyo sumumpa ng ganon? Pero ang nangyayari, makalipas ng ilang mga pagsubok at panahon sa buhay, naghiwalay. Hindi kinakaya. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang hiwalayan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay panghabang panahon. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Babasahin ko muli, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Alam mo, sa totoo lamang yung religion, nilikha yan ng tao para maging kasangkapan niya sa paglapit sa Diyos. Ang akala niya kung magbabait siya, nakakalapit siya sa Diyos. Ang akala niya kung aanig siya sa relihiyon na ito, makakalapit siya sa Diyos. Pero hindi po. Tao ang lumikha sa relihiyon. Kaya kung mapapansin nyo, nagkakagulo-gulo ang mundo natin because of religion. Kami ang tama, kayo mali. Hindi, kami ang tama, kayo ang mali. Hindi, kayong dalawa mali, kami ang tama. Away-away na. Hindi ng kalooban ng Lord. Ang hinahanap ng Lord sa atin, hindi religion na kinabibilangan natin kung hindi relasyon sa Kanya. Sa kagandahan loob niya, pinalapit niya tayo sa Kanya. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ikatlo, nating matututunan mula sa John chapter 3 verse 16 ay ang sakripisyo ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo, pag umiibig ka, it entails a lot of sacrifice. Tama? Mabuti yung mga dalaga at mga binatang naririto. Di ba? Pa-relax-relax lang yan. Pa-sweetie-sweetie pie lang yan. Pero pag nag-asawa na, diyan yung malalaman talaga kung nagmamahalan kayo. Kaya dapat mamili na kayo ng mahusay. At itong plano niyong pagpapakasal ay talagang isanggunin yung mabuti sa Diyos sapagkat kakasamahin mo na ang mapapangasawa mo habang buhay. Kaya huwag kang magkakamali. Kailangan matiyak mo. Narinig pa ba kayo? May sakripisyo yan. Kasi pag binata't dalaga pa at mag-boyfriend pa lamang, lahat ng mabuti pakikita sa iyo niyan. Pag nililigawan ka pa lang ng isang lalaki, mga babae at angin, nagliligaw na rin. Di ba? Pag nanliligaw pa lang, alam mo, sa totoo lamang, ang bait-bait niyan. Lagi nakaalalay sa iyo yan. Pauunahin ka sumubo niyan. Di ba? Pero pag-asawa mo na, wala na yung alalay, iniiwanan ka na. Sakripisyo yun on the part of the girl. Sa pagkain, hindi mo na siya mauunahan. Sakripisyo yan on the part of the spouse na laging nauunahan sa pagkain. Ang laging natitira, tinik o buto-buto. May sakripisyo yan. Kaya nga sa pag-asawa, kailangan talaga sa hirap at ginhawa, di ba? Hindi sa ginhawa lang. Yung iba, kaya nagpapakasal kasi dahil sa established na siya sa kanyang trabaho o sa kanyang business may kaya naman di ba? Paano pag nawala na yung kakayanan? Iwanan na lang. May sakripisyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat tumulan tayo sa Kanya. Again, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Brother Nick, kaya mo bang ibigay si David? Hingin ko na lang sa'yo. O kaya kahit si Charles na lang. Pero ang Diyos ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano po ang isinakripisyo ng pag-ibig ng Diyos? Si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Basahin po natin ang kasulat sa aklat ng Roma chapter 5 verse 8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. What an unconditional love.
Namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya inilibing at makaraan ng 3 araw, siya muling nabuhay, taglay ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. You see the reason why Jesus was born? Is to die on your behalf. Grabe. Sa unang Korinto, chapter 15, verses 3 and 4, nakasulat po, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Si Apostle Paul ang nagsasalita sa mga Kristiyano sa Korinto under the inspiration of the Holy Spirit, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. So nakasulat na even before Jesus was born, even before He became flesh, ang mangyayari sa Kanya. Nasa kasulatan. It was prophesied time and again by different prophets. Sa Old Testament, sa Kanya magiging kapanganakan, magiging buhay, yung mga sacrifices niya, yung pagkapako niya sa cross, at yung Kanyang kamatayan, at ang Kanyang muling pagkabuhay. Lahat yan nakasulat. Now, punta tayo sa ika-4 na matututunan natin mula sa aklat ng Juan 3:16. Number 4, ang tatanggapin regalo at ang tatanggap ng regalo ng pag-ibig ng Diyos. Sino sa inyo ang gusto ng regalo? Pakita sa kamay. Pakita sa mabuti. Lahat. Di ba? Okay? Sino sa inyo ang gustong tumanggap ng regalo? Taas sa kamay. Aba, lahat din. Sino sa inyo ang gustong magbigay ng regalo? Taas sa kamay. Ayan na, ilan na lang. Taas sa kamay. Andrew, kung naman ang picture mga ito. Nagtawa na. Di ba? Now, basahin natin uli ang John 3:16. Paulit-ulit na ha. Simula pa kanina. Pakinggan niyo mabuti. Kaya tinagano ko para mas maunawaan ng nakakarami sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ibig sabihin, pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa inyo, pag-ibig sa akin, pag-ibig sa ating lahat. Kasi tao tayo di ba? Lahat ng tao, pakita sa kamay. Mabuti, nakakaintindihan tayo. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino ang kanyang ibinigay? Dahil sa kanyang pag-ibig, nagbigay siya. So, kaya pala meron kasabihan, we live to give. Not the other way around, or we give to live. Diba? Yung iba naman, puro receive. Walang give. Ulitin natin. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya, that's the word, sino mang sumampalataya sa kanyang anak, na kaisa-isa, kay Jesus, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ganun kahalaga yung tatanggaping regalo. So, anong regalo o kaloob ng pag-ibig ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Sabi nga po natin, buhay na walang hanggan. Sino sa inyo ang gustong sa totoo lang mamatay? Wala. Si Rico, ngayon na? Ayaw naman. Diba? O sino sa inyo ang gustong mabuhay ng mahaba? Alam mo, gusto nating lahat yan di ba? Walang araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos pagkagising ko dahil sa buhay na patuloy niyang pinagkakalob sa akin. Gusto kong mapapabuhay ko kahit mga 850 years old lang. Pag sinasabi ko yung message, huwag naman masyadong matagal yun. Mga basta ako 850 gusto ko. Gusto natin mapabuhay natin Again, sino gusto mahaba buhay? Lahat naman tayo, di ba? Sino ngayon dito ang gusto ng buhay na walang hanggan? Ang ibig sabihin, hindi ka na mamamatay. Natatawa yung marami kasi sa totoo lang, there are 3 kinds of death. Di ba? Ulitin ko na lang ito Wala ito sa outline ko Ang unang-uri ng kamatayan, yung physical death.
na marami ngayon na nakakaranas dahil mayroong COVID. Ang ibig sabihin ng physical death ay yung kanyang kaluluwa at yung kanyang espiritu umalis na sa kanyang katawang lupa. Kaya ashes to ashes, dust to dust. Lupa eh. Di ba? Physical death yun. Lahat ay daranas nun. Dahil sa ginawang kasalanan ng ating mga naunang magulang. Huwag nyo nang sisihin. Okay? Si Eva at si Adan, baka sinisip talaga na itong mga magulang natin ito kasaway. Di ba? Kaya pala ganito rin ako. Ang pangalawang uri ng kamatayan, tinatawag na spiritual death. Ano naman yun? Eh dahil sa kasalanan, pinalaya si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden, they were all evicted, both evicted. Nagkaroon ng separation sa presence ng Lord. Kasi yung Garden of Eden is also known as the presence of God. Pinalabas sila doon. Never to return. Separated ka sa Lord. That's the spiritual death. Pero ang magandang balita, may lunas yun. Pag tinanggap mo si Jesus. Di ba? Maboborn again ka eh. Tama? O kaya nga meron ka na ngayon karapatang to enter to see the kingdom of God. Tawaging anak ng Diyos. Ang third kind of death, at ito ang dapat hindi natin maranasan dahil sa totoo lang, listen carefully, hindi pa natin nararanasan ngayon yung physical death, pero naranasan na natin ang spiritual death. Kasi lahat ay nagkasala eh. At walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos eh. Tama ba, Andrew? Di ba? Ito ang dapat natin hindi maranasan. Yung tinatawag na second death or eternal death. Kasi pag naranasan mo yan, wala ka ng pag-asa. Yung spiritual death at saka yung physical, pareho may pag-asa yan. Kay Jesus lang, may resurrection. Tama, bro? Okay. Ngayon yung eternal death, wala ng pag-asa yun. Tapos ka na eh. Impyerno ka na. So anong regalo o kaloob ng Diyos sa atin? Bunga ng kanyang pag-ibig? Buhay na walang hanggan. Gusto niyo yun? Although mamamatay yung katawan, mabubuhay na muli. Although nagkaroon ng spiritual separation or spiritual death, marireconnect ulit because of what Jesus did at the cross of Calvary. Basahin natin yung nakasulat sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At natukoy ko na kung ano-ano yung tatlong uri ng kamatayan. Pakinggan nito. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Paano natin matatamo ito? Sa pamamagitan ng pagbabayad, pagpapamisa, pag tayo yung mauna? No, amen. Hindi mababayaran ng Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lamang para tayo makarakuha ng buhay na walang hanggan? No, amen. Nangungusap ako hindi lang sa mga bisita natin dito, kundi maging sa mga nanonood. Kung saan man po kayo naroroon. Ang ating mabuting gawa sa harapan po ng ating Diyos na buhay ay maruming basahan lamang. So it will always fall short. So kailangan ng sacrifice. Kaya niregalo ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Doon tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. No other name. Sa Book of Acts chapter 4 verse 12, wala yan dyan. Pero nakasulat, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang ibang pangalan. Akala ko before, since I studied in a Catholic school, mula preparatory hanggang elementary, sa San Beda College, ang dami kong mga estampita, ang dami kong mga saints na tinatawag. Akala ko naroon ang katotohanan. But glory to God because of His grace and mercy sa buhay ko. Dahil sa pagbabasa ko ng Bible at pag-share ni Cecil sa akin, nung kami ay mag-boyfriend pa lamang, talagang sinigurado niyang makakilala ko sa Panginoon para wala na akong kawala sa Kanya. Pinag-aralan ko ang Bible, nag-memorize ako sa Bible even before. At doon ko nalaman na magkakaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Listen to this. Sabi pa niya, no one, sabi natin no one, no one can come to the Father who is in heaven except by me. So exclusive ang way to heaven. Do you understand? Alam niyo kung hindi niyo po naintindihan, kayo kung nakikinig sa inyong mga tahanan o kung saan man po kayo naroon, tingnan mo sa Bible. John 14:6. Tingnan mo ngayon. Isulat mo. Diba? Acts chapter 4 verse 12. Isulat mo. Tandaan mo yan. Kung wala kang papel sa iyong cellphone, isulat mo. At mamaya, ipasuhin mo. Basahin mo. Kay Jesus lamang natin masusumpungan ng kaligtasan. It is very clear sa ating teksto, John 3:16. Doon pa lamang. Makikita natin na kay Jesus lamang ang ating kaligtasan. Sino naman ang tatanggap ng kaloob? Lahat tayo gusto natin ng regalo ng pag-ibig ng Diyos. Sino tatanggap? Lahat ng sumampalataya sa Kanya. Are you hearing me? Lahat ng sumampalataya sa Kanya. Basahin natin muli, John 3:16, medyo hihimayin lang natin ng konti, 16b. Ano nakasulat dyan? Ang sino mang sumampalataya. Sabi natin sino man. Pag sinabing sino man, anong ibig sabihin nun? Para sa'yo. Diba? Ang sino man, kahit sino. Tama? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nito? Pakinggan niyo mabuti ha, good news ito. Hindi lang yung taga Maynila ang po pwedeng maligtas. Hindi lang yung mga Ilocano. Hindi lang yung taga Batangas o mga Batanggenyo. Hindi lang yung mga Bicolano. Hindi lang mga Bisaya. Hindi lang yung mga Badjao ang pwedeng maligtas. At kung mangyan, hindi na. Pati mangyan, pwedeng maligtas. E paano po yung mamamatay tao? Maliligtas mo ba yun? Maliligtas yun. E paano po yung bakla? Yung tomboy? Kasama po ba yun sa maliligtas? Kasama yan sa plano ng Diyos na iligtas. Paano po yung mga marites? Ba't natama kayo? Hindi ba kayo ito marites na ito, marites na ito, puro marites na ito pala, pare, ano latest? Bakit walang parites? Pare, ano latest? Hindi ba kayo nagagalit mga kababaihan? Parang sinisingle out kayo sa pagiging chismosa? Pare, anong latest? Noong isa naglalakad ako sa plaza, siyempre may madadaanan ako doon sa outer lane ako eh. Nagkukwentuhan. Hindi mo maaaring hindi marinig eh. Eh paano po yung mga sinungaling? Eh sabi ng Bible, liars go to hell. Kasama yun sa plano ng Diyos. Sino rito ang hindi pa nakapagsinungaling? Taas ang kamay. Sino rito nakapagsinungaling? Napakita sa kamay. Kakaintindihan tayo. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, sinungaling ka rin pala. Akala ko, kulang eh. So hindi tayo nag-iisa dyan. Sino rito mandaraya? Kasama yan. Sa sino man. Sino mga mandaraya dito? Diba? Yung pag may examen, yung mga kabataan na rito, nako, pinagdaanan ko rin yan. O, hindi ka matalino. Saan ka tatabi? Sa matalino. Bakit? Matalinaw. Matalinaw eh, di ba? Kasama mandaraya. Okay? Or, listen to this, kahit sino na tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Siya yung tatanggap ng buhay na walang hanggan. Klaro ho ba yun? Klaro ha? So, yung mga kakilala mo na sa tingin mo, parang wala nang pag-asa yan. Sa totoo lang, impyerno na yan. Huwag mong tuldukan ang buhay niya. Dapat, kumbaga yung pag-ibig natin bumanong eh, sa kapwa. Panalangin natin ang sa ganun ay makakilala rin. Pakinggan po natin yung nakasulat sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9. Hindi kayo mabuti ha? Na kung ipahayag o papahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos. Anong kasunod na mga salita? Uy, nandito yung titingnan yung hindi doon. Oh, ano yung kasunod? Maliligtas ka. Maliligtas ka. Ulitin natin ha. Ito yung susi para tayo maligtas sa impyerno, sa kapahamakan.
kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Ibig sabihin, sasabihin mo. Hindi isipin mo lang. May part ang labi mo. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, Lord, ang ibig sabihin siya na yung may-ari ng buhay mo, hindi na ikaw, hindi na boyfriend mo o girlfriend mo o sinumang tao, at sasampalataya. Mananalig ka na ano, ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, anong mangyayari? Maliligtas ka. Ganon kasimple po yung kaligtasan. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And then sa chapter 1, verse 12, ngunit ang lahat, sabi natin lahat, itong magandang obserbahan sa Bible pag meron yung mga nakasulat ng ngunit or but. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng ano? Karapatang tawagin anak ng Diyos. Naku, mag-isip-isip kayo. Kasi nung ako'y bata, pangalan ko lahat ng tao, anak ng Diyos yan. At marahil na sinurito ang ganun din ang pagkakaalam. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Sige, tasan ka kayo, huwag mahiya. Oh, I'm sorry to tell you this. Hindi po. Ha? Hindi lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi po. Ito ang totoo. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Dapat hindi nito ma-confuse, ano? Lahat ng tao, yes, iniligtas. Oh, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos lamang ay ito, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang maliwanag kasi ito, merong nakikitatay lang, nakikitati lang, pero hindi naman siya related. Di ba tayo mga Batanggenyo, tayo mga Pilipino, masyado tayo magalang? Pag nakita natin ng isang matanda, halimbawa babae, anong tawag natin? Nanay. Nanay. Pero sa totoo, nanay mo yun? Yes. Ba't mo tinatawag ng nanay? Namamas mo ka kasi. Sabi ni Rico. Matandang lalaki, nakita mo, anong tawag? Tatay. Sa totoo lang, tatay mo yun? Hindi. Nakikitatay ka lang. Ganon din naman, marami sa mga tao ngayon, hindi naman talaga niya ama, pero nakikiama, nakikitatay, nakikidaddy, nakikifather ang tawag. Maliwanag pala nakasulat sa Bible, ito, yung iba baka hindi nyo matanggap, pero ito nakasulat naman sa Biblia eh. Itong sinasabi, ulitin ko ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Period. Sige, repasuhin po natin ang ating pinag-aralan, tapos na po tayo. Ano ang 4 na bagay na natutunan natin sa araw na ito mula sa ating teksto? Ang number 1, pakibasa ng malakas. Ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo yan, ngayong Kapaskuhan, ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga, ibinigay niya. Ang layon at pinatutungkulan ng kanyang pag-ibig ay sino? Tayo, ikaw, ako. Sabi mo ako. Be proud of it. Ako. Ako pala yung object ng kanyang pag-ibig na ibinibigay. Hindi babayaran na ibinibigay. Naalala ko tuloy dati nung ako'y binata pa, merong kantang bayarang pag-ibig. Nakarinig na kayo ng ganon? Yung pag-ibig binayaran, mahalin mo ako, babayaran kita. Pangatlo, ang sakripisyo ng pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, nag-sacrifice si God dahil sa iniibig ka niya. Kaya mo ba mag-sacrifice dahil iniibig mo siya? Pangapat, ang tatanggaping regalo. Ito gusto natin At ang tatanggap ng regalo ng pag-ibig ng Diyos. Yung iba, gusto tumanggap, hindi naman qualified kasi hindi pa naman niya tinatanggap ang ating Panginoong Kristo. So,
Kung hindi sapat ang natutunan lamang o hindi po sapat na matutunan lamang natin ang mga bagay na ito, kailangan po nating manampalataya at sumunod sa sinasabi ng John 3:16. Again, ulitin ko ha. Hey, 1:3:16, ano pong nakasulat? Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, para maligtas at matanggap ang buhay na walang hanggan, kailangan natin tanggapin ang anak ng ating Diyos na si Jesus. Namatay po siya sa krus upang tumusin tayo sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay na muli. At kung ikaw'y magsisisi at tatalikod sa iyong mga kasalanan at tatanggapin mo siya ng buong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang good news, maliligtas ka. Walang duda. Alam mo, ang John 3:16 ay merong tatlong division. Pakita ko lang ito ng mabilis sa inyo. From that simple verse, the golden text of the Bible, ang una po na division ay ang bahagi ng Diyos sa kaligtasan. May part siya. Sa dealing na ito, may part ang Diyos. Pakikipag-deal sa iyo, may part ang Diyos. Inuna niya yung part niya. Anong nakasulat sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yun ang part ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang ikalawa po ay yung bahagi sa kaligtasan. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. At dapat, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, kaibigan, gawin mo na ngayon. Gawin mo na. John 3:16b, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. So, yun ang bahagi natin. Tayo mga tao. At ang ikatlo ay ang resulta po ng iyong pagtanggap by faith sa inaalok sa iyo ng ating Diyos. Again, John 3:16c, ay hindi mapapahamak. Ito yung magiging resulta, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na pupunta sa impyerno. By faith, tanggapin mo. John 3:16c ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, likas sa tao na alam niyang may Diyos. Yung mga ateista po, hindi naman po sila naniniwala may Diyos. Naniniwala sila, hindi lang nila inaamin. Sino pang Diyos nila? Yung kanilang sarili. Professing themselves to be wise, they became fools and exchanged the glory of immortal God for things which are mortal. Including you, including me. Si Jesus lamang po ang kaligtasan natin. Siya ang reason for this season. Kaya siya pinanganak sa sabsatan. Can you imagine this? Ang creator of heaven and earth, iniwanan niya ang kanyang trono. Pagkatapos ipinanganak sa isang sabsaban, hindi sa isang magarbo o marangyang hospital or hotel, sa isang sabsaban na sa totoo lang hindi nila pagmamayari. Sa totoo lang, hiniram lang. Can you imagine that? Yung immensity ng kanyang love sa iyo, just to prove to you na kaya kong gawin lahat. Kaya kong magpakababa ng gustong-gusto. Patunayan ko lang sa inyo na mahal ko kayo. At siya'y nag-preach, hindi ba? And one time, nag-preach po siya sa isang bangka na pagmamayari ni Simon Peter. Nahiram din. Tayo dito nangungupahan. Siya nanghiram ng kanyang mapagpipritsan. And can you imagine nung siya po'y mamatay at siya po'y nilibing? Siya na lumikha ng langit at lupa, nanghiram din ang kanyang libingan.
Anong pinapoint ko? Talagang lahat kayang gawin ni Jesus ng Ama. I-sacrifice para sa iyo, para sa akin. Nagawa niya yun para patunayan mahal niya tayo. Nakikinig pa ba kayo? Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede ba palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoong Jesus? He deserves to be praised, to be glorified in the name of Jesus. Yung malakas na palakpak sa kay Jesus. Malakas na palakpak. Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat you chose to be born on this planet to save all of us from sin and the damnation of hell. We thank you, my Lord, because you humbled yourself and took the form of a servant. You became flesh. You were limitless, but you chose to be limited in the flesh. The limitless God limited himself in the form of a baby. Isang helpless na being, ang baby. Para tayo ay magkaroon ng tulong. The God who created the heavens and the earth, the God who created you, loves you so much. He gave his one and only Son to prove his love for you. He demonstrated his love for us in this, while we were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, kaibigan, kung hindi mo pa natatanggap si Jesus sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, what is stopping you? Anong pumipigil sa iyo? Kayo na narinito sa loob ng worship hall, maging kayo na nakikinig, nanonood, at hindi pa tinatanggap si Jesus, then God is offering His love for you. Just accept it. Panampalatayanan mo lang. At sinabi nga ng ating napag-aralan kanina, kung ipapahayag ng ating labi na siya ay Panginoon, at tayo sumasampalataya sa ating puso na siya ay muling nabuhay, tayo ay maliligtas. Yun ang assurance, kapatid kaibigan. Ano man ang mangyari sa iyo, you are in God's hand. Pumanaw ka man sa mundong ito, makakapiling mo na talaga ang Diyos forever and ever. At yan ang dapat mong tiyakin. Na kung nais mong tanggapin si Jesus, wherever you are, right now, sumunod ka sa isang maikling prayer nito, sabihin mo nang galing sa iyong puso, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po ako. Aminado po ako na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran ng iyong pag-ibig. Pero pinupuri kita sa sandali pong ito sapagkat binigyan mo ko ng pananampalataya na tanggapin ka bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Isulat po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay sa langit. Salamat po sa karapatan na ako'y tawaging anak ng Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong salita na nagbigay ng linaw sa akin. Masalimot na pag-aakala. Ikaw lamang pala. Nasa iyo lamang pala ang tunay na kaligtasan. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Simula sa oras na ito hanggang sa nalalabi pa ng aking hininga. Kung nagsakripisyo ka para sa akin, now I offer my life to you as a living sacrifice. Accept it, my Lord. Tulungan mo ako, blessed Holy Spirit, na magampanan ang pagiging anak ng Diyos na buhay. Gamitin mo ako para maluwalhati ang pangalan ni Jesus. Turuan mo ako ng iyong salita. Uhawin mo ako. Gutumin mo ako ng iyong salita
at ng iyong presensya. Turuan rin ako, banal na Espiritu, na manalangin, dumulog sa Ama, sa pangalan ni Jesus, at sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito. Uhawin mo rin ang aking kaluluwa, isubject mo ang aking katawang lupa into subjection, na tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng iyong gawain, tuwing araw ng pananambahan, uunahin kita. Dadalo ako para mas marami pa akong matutunan at mas mapalapit pa sa iyo. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong presensya at sa iyong kapangyarihan. Sama kami sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen and Amen. Hallelujah.